testing, mic test, 1, 2, 3, may fan sa gilid ko. Only now dahil sa mga bata at dahil sa kapatid ko. Hindi ako nang himasok dun sa marriage niya. Minsan yung attitude niya. Kaya ilang beses sinabihan ni Princess, Auntie, pwede ka nang umuwi sa inyo. Hi everyone! Good morning! So, gagawa ko ng informal, maybe formal. Pero since ako ay, gagawa ako na parang talking discussion lang sa inyo, kung ano yung magiging content ng episode na ito. Habang inaayos itong aking burloloy na naglambod-lambod. Okay, pag-uusapan natin ngayon, kung ikaw ay isang nanay, ano ang magiging reaksyon mo kung may pisikala na nangyayari sa mga anak mo? Ano ang una-una mong gagawin kung kita mo na talaga na may something na sa anak mo? Will you still be able to respect the relationship dun sa tao na gumawa nun? Hanggang saan mo siya kayang ipaglaban? Hanggang saan yung pasensya mo para sa mga anak mo? Kailan mo sasabihin na, suko na ako, this is it. Time to let go. Today magiging seryoso ito, no? As always, mas forte ko yung mga content na medyo seryoso. We will be talking about responsibility, trust, and boundaries. Ano yung gagawin mo kung yung taong tinrato mong kapamilya, but first naging kaibigan mo? Kasi nung wala kang pamilya, kailangan mo ng kamay, kailangan mo ng someone na mapagsasabihan para din maproteksyonan ang mental health mo at hindi ka mabuang siya yung andoon. So, later on, naging family na yung turing mo talaga sa kanya. Okay? Paano kung yung taong yon ay after how many years na kailangan na niyang umalis talaga, imbis na umalis ng matiwasay, ay puro paninira at kasinungalingan ang sinasabi. Yes, sawsawera ako, and I will speak only now dahil sa mga bata at dahil sa kapatid ko. Hindi ako nang himasok dun sa marriage niya. Wala akong sinabi about doon, only sa case na ito. Kasi masyado kayo nami-mislead. And I agree, sawsawera ako dito. Okay? To make the story short pa talaga. Grabe na napagka-short yan. Kailangan ni Princess pumunta ng Uganda para ayusin yung kanyang documents, banking documents niya sa Uganda, i-change yun papunta sa Pinas. At the same time, ayusin yung bahay niya. And third, makapag-content naman para mabawi yung expenses niya papunta doon, para worth it naman yung pag-iwan niya sa mga anak niya. So, dapat magtatagal siya doon eh. Okay? But we have to cut it short. Kasi before siya umalis, they had an agreement ni Christine na mag-vlog siya kasama ang mga kids niya, na iabot niya ang laptop personally para may proof sila at mai-send sila sa sponsors ng laptop nga na-receive ng mga bata. Sino bang hindi matutuwa kung nag-sponsor ka at nakikita mo talaga saan napupunta yung pera? 'Di ba? So, hinatid ni Princess, sabi ni Christine before pag-alis niya, yes, they will meet you immediately when you arrive. Pagdating doon, walang nag-meet kay Princess. A week later, 2 weeks later, walang nag-meet kay Princess. Yung 1 week pa lang na andun si Princess, tinatawagan niya si Auntie dito sa Pilipinas, hindi niya na makontak. Tinatawagan ni Princess sa CCTV, ayaw din sumagot ng maayos. Ang sabi niya lang ay mga bata, busy, at nasa school, may field trip, ang daming sinasabi. So, 2 weeks later, tumawag si Princess kay Parts na lang kasi hindi nga makontak dahil sabi ang cellphone ay sira. Pero nakapag-video ng maraming clips ng mga bata pa, di ba?
Kayo na magtagpi-tagpi. Lagi kong sinasabi matatalino ang subs ni Princess. Hindi nyo kailangan talaga explainan. Kayo ang makakakita sa mga previews, not unless ang video na ito or ang discussion na ito ay hindi na about sa truth, but it's all about the downfall, ang pagbagsak ni Princess. Yun yung gustong mangyari ng iba, ang pagbagsak niya. I don't understand bakit ganun ang mindset. I am inviting you all, lalo na yung mga haters talaga, for just a day, spend your life with her. Nang makita ninyo bago kayo magsalita. Okay? Just a day. Tingnan natin kung kaya nyo yung buhay niya araw-araw. Okay. Let's cut it shorter again. So, nung tinawagan niya na, yung si Parts, nagalit na itong isa. Kasi daw, ayaw na daw niya ipakita yung mga anak niya for content. I mean, pagkarinig ko na, what the heck? Ang purpose ng pag-abot ng laptop ay iabot personally para mapakita sa mga sponsors na na-receive nila yung laptop. Yun. Pangalawa na lang yung views. Pangalawa na lang yung may content siya. Ganun naman talaga ang life ng vlogger. Kailangan may content. And she already asked your permission before she went there or before asking you to have your kids join her vlog. So, ang nangyari, tinawagan niya si Parts, binigay ni Parts ang phone, and then sinigawan mo si Princess, hindi sinabihan, sinigawan mo si Princess na ayaw mo na, I'm done talking with you, galit ka, binagsak mo ang phone ng driver. And aside from that, worried na si Princess dahil hindi niya makontak ang mga bata. At sinang hindi mag-worry dito? Kayo na lang mag-judge kung bakit ang nanay kailangan din umuwi bigla agad-agad. Yes, Mayumi was in the hospital dahil hindi siya naalagaan ng maayos. Ang payat ni Mayumi. Kinuha ko nga siya wala lang akong mga clips, wala lang akong mga videos, I have shorts. Dinala ko siya sa bukid. Kasi ang payat niya talaga. Hinahayaan na nakain ka dyan. Kasi gusto maging independent. Pero to be honest, yung bata, pag hindi mo talaga, okay lang naman yung turuan mo maging independent yung bata. Pero sa edad ni Mayumi, turuan mo siya maging independent. At the same time, subo ka din na subo sa kanya. Kasi hindi talaga yung bata kakain pag hindi mo ginapush. Yes, Mayumi was in the hospital and we asked you to watch her for only a day kasi napaka-busy din namin. Pero puro ka reklamo. Hindi na madrawing yung mukha mo dahil walang internet. So, di-request ka lang namin once. And about you walking from Katanggawan, from the hospital to Katanggawan, that is funny because napakatamad mo talaga, ayaw mo maglakad. And ang rason mo wala kang pera, andun si Boss Jean. Nakakahingi ka nga dito sa videos mo, di ba? How much more pa dun, andun si Boss Jean ang nagrelyebo sa'yo. Nandun si Boss Jean, pwede siya humingi. So, yun yung nangyari, hindi niya pinapunta yung mga anak niya. Iniwan ni Princess yung mga laptop, even the smallest paper na mga walang kwentang papel, iniwan kay Sarah. And she messaged Christine na andun ang mga gamit sa bahay ni Sarah. Andun yung mga goods, walang labis, walang kulang. As nanay, hindi ka ba mag-aalala na kahit nung wala ka sa bahay, ay may something na sa mga bata? How much more ngayon na malayo ka, tapos sinigawan ka ng tao na pinagkakatiwalaan mo sa mga bata? Hindi ka ba uuwi agad? Kayo na lang magtagpi-tagpi sa mga sinabi ko. Naikwento ko naman sa inyo ano yung nangyari pagdating niya ng Uganda, papuntang Jensan. Gabi na siya nakarating sa Jensan. Christine never greeted her, never even said sorry for what she did.
Andun she was there in her room. Hindi ko lang alam anong ginagawa niya kasi hindi ko siya nakita. Ang alam ko lang, hindi siya tumayo, hindi siya sumalubong, hindi siya nag-greet, "Hi, princess, hello. I'm sorry for what I did." Sanay siya lagi na si princess ang lumalapit sa kanya at saka sanay siya na si princess lagi ang lumalapit sa kanya at nagmi-mediate. This time, hindi na nakayanan ni princess and princess asked her it's time for her to go. Gusto man siya pauwiin ni princess, walang pera si princess that time. Gusto siyang pauwiin man agad-agad ni princess, kailangan pa maghanap ni princess ng ticket na medyo affordable. So matagal pa siya bago nakaalis ng bahay. So nung nakahanap na siya ng ticket, sabi niya, "Ate, I found a ticket na. I found a fare na, ganun, para mga 50,000 something. Pakibook na lang, te, 3 months to pay ko ito." Kasi ang importante dyan, yung safety nila, safety ng mga bata, safety ni princess. Kasi isisingit ko lang dito, yung sumakit ang tiyan ni princess, I don't know what happened there, bakit sumakit ang tiyan niya ng ganun kasakit. And she didn't do anything, ni warm water, wala. She was just walking in front of princess, hindi mo talaga maintindihan kung bakit niya ginawa yung palakad-lakad lang. Even Kahil can testify na walang binigay si Christine kahit isa, bumalik doon sa upuan niya at umupo ng ganyan. May contact siya sa amin, may contact siya kay Madam Tengives, may contact siya sa akin, hindi siya tumawag. Ang purpose ay parang gusto niya atang mamatay na lang, sa parang, alam mo yun, yung taong nakaupo, nakatayo na parang mamatay ka na lang, mamatay ka na lang, mamatay ka na lang, mamatay ka na lang, parang ganyan. City Hall, 7:30 a.m. We are now ready to accept passengers. So, binuko na yung ticket niya, may date na siya. And after no, nag-decide na si princess na umalis muna sila sa bahay na yun dahil hindi na talaga comfortable si princess. Walang ibang words na sinabi si Christine. I think enough na yung tinato siya ng maayos ng kapatid ko. And we are aminado si princess na hindi talaga niya kinausap din si Christine dahil masama ang loob niya sa nangyari sa mga bata and dun sa pagsagot-sagot niya kay princess over the phone. And hindi din talaga lumapit si Christine sa kanya. So si princess nag-decide na umalis na lang ng bahay. Kasi baka mapano pa sila ng mga bata or mapano si Christine pag pinagsabihan niya pa. Kasi alam naman natin na may depression yung isa din. May suicidal yun siya dati. Natatakot si princess na baka dito pa magka-problema sa Pinas. So kami din sinabahan ni princess na wag na lang, hayaan na lang natin siya dun sa bahay. Andun naman si Parts magmamonitor sa kanya, si Parts lagi niyang kasama, ilalagay ko dun si Parts para kung need yan ng assistance, andun si Parts. Kita niyo naman, di ba, na may mga patagong video si Parts, yung driver. Kasi hindi siya iniwan mag-isa. Kahit na masama yung loob ni princess, andun yung driver, hatid sundo siya sa pagsha-shopping niya at sa pagsasalon niya. So yun nga, before naman umalis kasi si princess bound to Uganda para asikasuhin sana yung mga bagay na kailangan niyang ayusin. Ito ay naayon lamang. Ang kwentong ito ay yung alam ko lang. Again ha, paulit-ulit kong sinasabi, yung alam ko lang. Hindi po ako makukwento pag hindi ko confirmed yung mga information ko. And ayoko ding magsalita ayoko magsalita ng hindi tugma or hindi tama. May mga impormasyon na talaga na hindi ko kailangan ilabas. But then, anyway, hindi naman pinipilit kung saan kayo pumanig. This is just clarifying my sister's side or my sides as well. Attaching here the photos na before umalis si princess bound to Uganda, 2 screenshots here from AZ's account showing na they were good, they were okay before princess left for Uganda. And then this one, 9 months ago, you can see here sa post niya na she's very thankful of princess. Okay. Ang issue lang talaga ay nag-ugat simula ng pag-alis ni princess papuntang Uganda. May nanay ba na hindi mag-aalala pag nakita ito sa anak niya?
na pagtatagtagpiin, tagpiin mo na ang lahat-lahat, meron talagang abuse? Masisisi nyo din ba si Princess na mas pinili niya na mas makauwi ng maayos yung isa sa Uganda? Kesa magstay siya dito at ma-depress dahil nag-away sila, or worst case scenario, baka magpakamatay pag kinonfront ni Princess yung mga mali niyang ginawa. Mas pinili ni Princess na maging safe dahil she still respected the relationship that she had. Wala nang sumbatan, ano sumbatan, kaya nga siya sinama sa Pilipinas eh. Kasi gusto nung isa na sumama din. Yung isa nagpumilit na sumama din. Kung balikan nyo lang lahat ang vlogs, lahat yung documented naman eh. Be fair lang sana sa mga judgment ninyo. This time lang, hindi ko ito palalampasin dahil may batang involved. Hindi ako nakisawsaw dun sa issue nila, sa ex niya. Dito lang talaga. Kayo mag-judge kung ano yan. Ang alam ko, never naman pumalya si Princess sa pagpapadala ng allowances o pagbibigay ng monthly allowances niya. Yung last time, ay natutumba ko yung tripod. Yung last time na sinabi ni C na may problema siya, hindi naman pumalya sa pagkakaalam ko si Princess sa pagbibigay ng kanyang allowances. Even nung dati, kasi lagi yan siyang iniintindi talaga ni Princess. Kung ako lang talaga yung dahilan kung bakit siya napaalis, ay dapat matagal na. Pero si Princess, grabe mag-value ng pinagsamahan. Tumanaw siya ng utang na loob kay Christine. Ilang beses na sinabi ni Princess, dahil nakaka-stress din naman kasi minsan yung attitude niya. Kaya ilang beses sinabihan ni Princess, Auntie, pwede ka nang umuwi sa inyo. Alam kong nalulungkot ka, baka namimiss mo na yun sa inyo, madidepress ka lang dito. Ilang beses nagsabi ang isa na wag lang. Siya ang nagmakaawa dahil since day one, pagkadating niya sa buhay ni Princess, never pumalya si Princess sa mga responsibilidad niya sa kanya. Ngayon, pagbabalik siya ng Uganda, wala siyang maa-applyan agad-agad. Wala nang magbabayad sa apartment monthly. Since day one, si Princess na ang kanyang source of income until now sa lahat ng mga paninira niya. Tama naman yun eh. Sana lang Cristino, galingan mo. Yung lahat ng mga na-collection mo, lahat ng mga nagbibigay ng love gifts sa iyo, gamitin mo sa maayos yung pera. Mag-farming kayo, magtanim, mag-farming, mag-business dahil walang tindahan dyan sa area ninyo. Galit si Christine kasi number one, wala na siyang magiging monthly allowance. Number two, binawalan siya ni Princess na i-vlog o isali sa vlog na ang mga anak niya. And number three, wala nang magpapadala ng mga apartment allowance sa kanya. So, yun yung reason bakit galit na galit siya. Kaya yung video na yun, yung video na ginawa niya, yun yung duration na iniwan siya sa bahay. Dahil mas pinili ni Princess na maging safe at malayo sa kanya ang mga bata. Ang daming ginawa sa mga bata na, anong tawag dyan? Manipulation. Si Calby sobrang talino. Pero si Calby matalino. Yung mga matatalino, yan yung kaya nilang i-manipulate. Alam niyo ba bakit hindi nagsalita si Princess? Si Princess ay isang nanay. Nanay na sobrang hands-on sa mga bata. Kahit pagbalik pa niyan galing trabaho, sa maghapon na pagtatrabaho niya dahil walang ibang kumikita sa kanila, si Princess lang. Even sa doctor fees ni Christine, siya lahat nagbabayad. Sa check-up, sa gamot. Kahit pagdating yan, pagod na pagod siya, ang mga bata sa kanya pa rin lalapit, tatakbo. Si
Si Calby, sobrang bilis niya ma-manipulate. Bakit? Nung sinabihan siya, hindi dapat ako magsasalita sa inyo nito eh. Lagi niyong hinihingi na sana si Princess yung sumagot ng lahat-lahat. Pero sabi namin sa kanya, kami na. Dahil isa siyang nanay. Siya lahat-lahat. Paano na lang kung masira pa yung utok niya? Masira yung ulo niya. She cried. She cried a lot. Umiyak siya ng umiyak dahil yung taong pinagkakatiwalaan niya, una okay lang yun eh, yung umalis na lang siya. Pero nung pagdating doon, hindi niya nirespeto yung request niya na wag nang isali ang mga bata. Kumuha pa ng video nila patalikod, para siyang sinaksak. Hindi talaga deserve. Sinaksak, pinatay, minurder. Yung time na ang sobrang sakit ng tiyan niya, na hindi niya maintindihan kung ano, ni warm water walang binigay. Parang palakad-lakad lang dun talaga naghihintay na mamatay ka na lang, parang ganun. Dun lang yun nagsimula na binawalan ni Princess i-vlog ang mga bata. Ulit-ulit kong sabihin para maintindihan ninyo, i-vlog ang mga bata. Umuwi na siya ng Uganda. At number 3 ay, ano yung isa? Mali ba kung ang isang nanay mas pipiliin ang mga anak niya? Kahit nung sobrang sakit ng tiyan ni Princess, pagbalik niya galing hospital, kinonfront niya naman yung isa eh. Pero anong ginawa ng sa isa? Akala niya siguro mamamatay na yun si Princess. Pagbalik ni Princess na okay at malakas na si Princess, lumuhod sa harapan ni Princess dahil gusto ni Princess na umuwi na siya. Natouch na naman itong isa kasi umiyak na naman ng umiyak, nakaluhod sa harapan niya. Pero ang sabi ni Princess, don't kneel, auntie, because we are equal. Hindi pa siya pinag-kneel. Which is, hindi naman tayo nagpapanil talaga. Ang ginawa ni Princess na iniwanan siya doon ng 5 days, for me ay tama lang. Dahil wala na siyang pwedeng sabihin kay Christine. Nasabi niya na lahat ang pwede niyang sabihin. It's Christine's time para i-reach out siya. Naghintay siya doon ng ilang araw, hindi siya kinausap. Sino ba ang gustong magstay sa bahay na yun kung ang mga pagkain na siniserve sa'yo ay lasang sabon na? Pag tuwing umaalis ka ng trabaho, hindi mo alam kung safe pa ba ang mga bata. She is a mother and she cried a lot. When you say mother, hindi yan mother na mother lang na inire ang mga anak niya palabas. Ayaw ko nga maging siya eh. Kapagod kaya. Grabe kapagod. Makita ko pa lang ang araw niya. 3 anak. Lahat yan. Clingy lahat sa kanya. May mga nag-iiyakan. May mga nag-aaway. Lahat. Tapos may lahat naglalambing sa kanya. I think before you speak, tingnan nyo kung kayo ang nasa kalagayan niya muna. Hindi naman minaltrato kasi kahit na ilang beses namin, may mga iba naman dito na nakakapansin, may iba na wala. This is the last time I will speak about this. Kung gusto niyong suportahan dun okay na, naglabas na ng official statement si Princess na lahat ng ibibigay ninyo ay hindi dadaan sa kanya. Okay na magbigay kayo dun sa kanya. Kay si Princess ay madiskarte naman. Ang dami niyang kayang gawin. Minsan, ano ba ang guilt trip ng isang nanay? Paano ba nagigilty ang isang nanay? Alam nyo, kahit whole day yan siya magtrabaho. Kahit na niyayaya pa namin siya sa gabi na magbanding kami magkakapatid, sasabihin niya na uwi na ako ate. Too much work na ako today. My kids need me. Nagde-day off nga yan, 2 days, para lang makasama ng ilang araw ang mga anak niya, iniiwan yung isa sa bahay.
Dahil ganun din naman ang presence nun pagkasama nila, parang wala lang naman din. At saka yung sinasabi nyo na pinabayaan siya, hindi naman siya pinabayaan. Nakita nyo naman sa video. Sabi nyo alone siya. Mayroon naman si Parts, yung driver, hatid sundo siya kung saan siya magpunta. Feel na feel pa, nasa likod pa siya, 'di ba? Dahil iniwan nga siya ni Princess, pero hindi siya pinabayaan. Instructed niya si Parts na ikaw ang bahala kay Auntie. Asikasuhin mo yung documents ni Auntie, asikasuhin mo ang flights niya, ihatid mo siya sa araw ng flights niya, be early, be on time. Nakakapagod kasi, no? Nakakapagod maghugas ng kamay. Okay, kami na ang masama, kami na ang matapobre, kami na ang bully, kami na ang whatever. Call us whatever you want. But this is the last time I will speak after you will see this photo. Kayo na bahala kung kayo ang nanay. Nadaganan ba yan? O ginanyan sa kamay? Ano lang kalaki ang kamay ni Mayumi? Kayo ang mag-judge. Kayo ang mag-judge dun sa video ni Chico. Kayo ang mag-judge kay Calby. Tama ba yan? Na pag nasa bahay ka lang? Oo, nasa bahay lang siya. Kahit na sinabi nyo, si Princess walang utang na loob kay Auntie, siya lahat nag-aalaga sa anak. Yung nakikita nyo lang nga, 20 minutes of the video every day. Hindi nyo alam kung anong nangyari dyan sa kanila the whole day. May mga playing moments ba sila ng kids? Pag nasa labas, hindi naman niya kinakarga ang mga bata. Si Mama, si Giselle, si Buji, ibang tao naman nagkakarga. Ayoko na talaga pag-usapan. Last na itong pagsasalita ko na ito. Ito na lang, gagawin ko na lang ito dahil ang tagal ko na gusto sabihin. Para na lang sa mga bata, itong ipapakita ko, itong video na ito. And ang pinaka-best part talaga na sobrang gaan ang kalooban ko ay yung wala na siya. Safe ang mga bata, safe si Princess, and safe din siya doon. Hindi na nag-cause ng problem dito sa Pilipinas. Dahil si Calby sobrang matalinong bata. Sabihan mo lang yan ng, you went out? You didn't bring something for me? You're a bad boy. So, nag-grocery? Calby asked for something? Mom, can I have this? Can I have this chocolate? I want to give to Auntie. Sabi ni Princess, no anak, our budget is only like this. We buy already for Auntie. You give this. No, but Auntie likes chocolate. Pero pinaintindi ni Princess na meron ng pagkain doon na para kay Auntie. Ngayon, nung nasa counter na, magbabayad na sana, nakalabas na sila pala ng counter. Nakita ni Princess sa loob ng bag niya ang chocolate. Sino ang naglagay ng chocolate? Dahil natakot ang bata na baka pagdating niya ng bahay, susumbatan na naman siya na wala siyang dalang candy. As auntie, ako na tiya ng mga bata, wala akong nagawa. Kasi nung may suggestion ako, sabi ng kapatid ko, okay sila. Kasi Princess, respected auntie, trusted auntie, 150%. Hindi niya alam na may something pala na pag binawalan niya ng ganito, ganyan, may something pala na mangyayari. Kung ako lang naman ang tatanungin nyo ng diretsyo, sabi ko sa inyo, prangka, diretsyo ako magsalita. Hindi naman naging helpful talaga yan siya pagdating sa Pilipinas, na overwhelm siya sa kasikatan niya. Sa kasikatan niya na si Princess ang nagbigay sa kanya na sana gagamitin niya sa tama the moment na wala na siya. Kasi alam din talaga ni Princess na may hangganan ang kanilang relationship. I mean, may end or may time talaga na mag-for good na siya sa Uganda. Kaya binild up ni Princess ang kanyang channel para the moment na wala na siya or hindi na sila magkasama, ay mabubuhay pa din siya. Tinuruan siya ng vlog na ang content sana ay about cooking or about making food. Kaya yung tulimel, ibig sabihin ng let's eat.
let's eat. Supposed to mean what? Eating. It brings people together. Pero ano nangyayari ngayon? It brings people together through chismis. Kami sumasagot lang naman kami eh. Doon lang kami nasaktan. Kasi sinabi naman actual na sana wag na lang idamay ang mga bata. Pero ano nangyari? Load the moment na dumating na siya sa Uganda. So ako lang talaga, kung sa observation ko, hindi naman siya talaga helpful. Kasi, Auntie, can you help me? Can you help that? So in short, tamad. Tapos yung pagdating ni Princess from Uganda, yung pagkain na pinaprepare, parang wala ng gana. Ang kilos nag-iba. Tapos parang may galit, may tampo. Tapos ano pang worst? Ang bata nagkaroon ng pasa. Sobrang red flag na yun, 'di ba? Pwede mo pa ba yung i-ignore? So ano sabi ng nanay? Okay, it's time to leave. Dahil hindi na talaga nagwo-work ang lahat. Kahit na anong solve pa ni Princess, hindi nagwo-work ang lahat. So, ano in-expected nyo? And guess what? Doon lumabas ang tunay na kulay. Instead of living peacefully, naglabas ng kasinungalingan. Nag-invent ng mga stories. Yung mga issues ng mga cellphone, yung ticket, nagpakita na ako ng ticket, na resibo ng ticket, nagpakita na ako, may mga issues pa din kayo, cellphone na naman ng mga hinahanap. Lahat talaga, wala tayong kaanuhan yan, wala tayong ending. Kung every time na lang na itatapon nyo, sasagutin namin, may lalong lumalabas na naman, may lalong lalabas, may lumalabas na naman yan. So, bahala na lang kayo kung ano isipin ninyo. Parang teleserye, di ba? Pero yung tanong, saan kaya nagkamali si Princess? Kasi pwede din ito magiging lesson. Umupo na lang tayo dito. Kasi pwede din niyang maging lesson sa lahat. Mali ba na ituring siya na parang kapamilya? Kasi sa akin hindi eh. Hindi naman mali ang maging mabait. Hindi din mali ang magtiwala. Totoo na earned niya ang trust, pero hindi kami nag-expect na may ganun palang klase ng tao. Na pag pinaalis mo, or papauwiin mo na, or may hindi ka gusto sa ginawa, automatic ikaw palang babalik ta rin. Hindi, first time namin. Ano yung mga lesson dito? Sa lesson na lang tayo try natin, sabayan nyo ako anong lesson yung pwede nyo i-advise sa akin dito. Yung supposed to be guest friend mo, naging burden na sa iyo. Nakita nyo naman kung anong pagod ni Princess. Totoo naman na si Auntie ang nagbabantay ng mga bata. Pero hindi naman yan whole day kasi ang mga bata ay nag-aaral. She's supposed to prepare food. Pero yun nangyari, yung pag-prepare niya ng food nung wala si Princess ay bahaw na lang ang siniserve. Bahaw kasi nga tamad. Si Mama galit na, pero si Mama kasi hindi mabunganga. Si Mama may sama ng loob hanggang ngayon. Si Mama na lang ang nagpe-prepare nun para sa mga bata. Kasi si Princess, kahit gaano kapagod yan, gigising yan ng maaga at pag nakita na bahaw ang iniserve, ay naku. Big no talaga kay Princess na bahaw ang siserve mo sa mga anak niya. Bakit hindi nagluto? Wala bang gasol? Na kumpleto naman yan. Kung ikaw nanay talaga, kung ikaw sa katayuan ni Princess, maiintindihan mo. So for me, yung lesson dito, number 1, wag na tayong kumuha, wag na tayo mag-treat ng maayos sa mga kasambahay natin. Maglagay na tayo ng rules. And pag hindi nila kaya sundin yung rules na yon, they are free to leave. Ibig sabihin, hindi sila yung circle natin. May ibang place para sa kanila. Pag naman
yung kaligtasan ng mga bata at stake. Ito yung pinakagrabe dito, no? When kids ended up with bruises. Alam naman natin kasi na kids are vulnerable. Kapag may napansin ka kaagad na kakaiba, wag mo nang ipasintabi. Observe it closely. Kasi may mga bata na they might not say it in words, pero their actions will tell the truth. Kung biglang natatakot kahit kayo, pansin ninyo si Mayumi. Nakita nyo yan sa ibang mga videos, nag-flinch si Mayumi. Bakit kaya? 'Di ba? That's a sign. Kaya nga ako yung starting nung nakasama ko yan si CA, mabigat na talaga ang loob ko sa kanya. Sinabi ko na din sa kapatid ko. Pero yung lagi niyong sinasabi na walang utang na loob si Princess, kaya nga yan tumagal eh. Kasi mahal siya ni Princess. Siya ang laging pinagtatanggol yan ni Princess lagi. Yang may magpunta sa bahay, na magsabi dyan, na tawag niya na kasi napansin pag may napunta nga dyan sa bahay, ang pakilala talaga niya ni Princess ay relative nila. Relative. Dahil ayaw niyang ituring na iba si Christine. Hindi niya sinasabi na, kakilala lang yan, ganyan. Dahil gusto niya respetuhin sila, gaya ng pagrespeto nila kay Princess. Pag may unang parang nagbully sa kanya doon, ang una niyang tagapagtanggol si Princess din. Galit na galit yan si Princess pag may nangaaway kay Christine. Hindi mo lang talaga alam ba? Actually, you will never know until na mangyari sa inyo yung ganitong sitwasyon. Ano yung pinakamasakit dito? Yung tinulungan mo na, pinastay mo na sa bahay mo, tapos sa huli, ikaw pa yung pinalabas na masama. Tulad ng sabi ko, no, na last ko na to na content para sa kanya. Kung gusto niyo siyang paniwalaan, go on. We are not here to please you naman. Kung masama ang tingin niyo sa amin, okay lang yan. Truth doesn't need defending and lies reveal themselves in time. So, bahala na. Makikita nyo din naman yan. Yung mga tsinelas, makikita nyo naman yan. Yung iPhone, andun ang resibo, andito. Kay Madam 10 Gibbs ang resibo. May convo sila na inutang niya kay Madam 10 Gibbs. Inutang ni Princess kay Madam 10 Gibbs at hati sila doon. Andun ang vlog na yon sa clip ni AC. Tingnan nyo dun sa Facebook dahil inattach ng subscriber niya. Huling-huli na si C mismo ang nagsabi nun. Sorry na lang talaga sa Tagalog ko ha. Mas prefer ko talaga Bisaya pag masyadong nagaano ang aking, hindi ako galit ha, ganito lang talaga yung aking tone para maintindihan din ninyo. Kasi hindi ako yung tao na palambing-lambing o paplastik-plastik, parang hindi ko talaga yan forte. Pag nakilala nyo sa ako sa actual, no, ang datingan talaga namin ay mga parang mga galit, laging galit. So, paano natin maiwasan yung ganito? Kung may comment kayo, sabihin nyo lang dyan sa comment section. Wait lang. Cute naman yung aso. Parang may nakikinig sa akin. Hi, Dugidug! Hi, Dugidug! Nagbabantay ka ba ng sunset? Ayaw pakita ni sunset ngayon. I hope this vlog opens your eyes, especially dun sa mga nagbubulag-bulagan or dun sa mga galit. Kasi I think hindi naman yung pagsisettle ng issue ang problema. I think gusto na lang ninyong pabagsakin si Princess Siga. Be kind. A little bit kinder na lang. Pag gumawa ba kami ng parody, bully na ba agad? Binuli ba yon? May binitiw bang mga salita? Kami ba ang nagbitiw ng mga salita? Sana hindi na lang i-include yung mga caller. Kasi ang mga pamangkin ko din naman ay ganun yan. Ayaw namin silang lumaki na may ganun na perception yung ibang tao sa kanila.
Wala pa yan si Si Kahil pa lang at saka si Princess. Ang ganda na ng pagpapalaki ni Princess. Hands-on siya kay Kahil. Kita nyo naman gaano kabait si Kahil, gaano ka-sweet sa mama niya. Kung wala pa kayo natutunan dito sa mga sinasabi ko, this channel is not for you. Okay? Hindi kayo ang circle ko, hindi ako ang circle nyo. May stress lang kayo. Okay? So, I hope this vlog opens your eyes. Pwede nyo itong i-share sa iba para mas madami pang matuto at maging wise sa pagtitiwala. Because at the end of the day, lagi nating tatandaan, family first, safety first, because the truth will always win over lies. Thank you so much guys for watching, and I'll see you on the next vlog.